Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita. Ilang individual nagpaplano umanong maghain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Senators Amy Marcos at Panfilo Lacson binweltahan ng isa't isa kaugnay sa umano'y allocable sa 2025 budget. At 11th Wish Music Awards matagumpay na naisagawa. Wish 1075 patuloy ang suporta sa OPM artists at sa advokasiyang pangkawang gawa. Nagpaplano umano ang ilang individual na maghain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon kay House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Dagdag pa ng mambabatas, kinausap umano siya para hikayating i-endorso ang reklamong impeachment. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Kinumpirma ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na may mga individual umanong nakipag-ugnayan sa kanya at hinihikayat siyang mag-endorso ng isang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa umano'y betrayal of public trust o pagsira sa tiwala ng publiko. Pero ayon sa kongresista, tinanggihan niya ito at hindi mag-e-endorso ng anumang impeachment complaint. Ito ay dahil batay sa bagong panuntunan, kinakailangan ma-refer ang isang impeachment complaint sa House Justice Committee para matiyak kung tama ang anyo at nilalaman nito. Giit pa nito, nais niyang magkaroon ng bukas na pag-iisip at patas na desisyon sa merits sakaling matuloy nga ang paghahain ng impeachment complaint. Dagdag pa nito, ayaw niyang matukoy na kabilang sa Duterte Group dahil miyembro siya ng Liberal Party. Kinumpirma naman ng kongresista na mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte ang nagpaplanong maghain ng impeachment complaint laban kay PBBM. May kaugnayan umano ito sa nangyaring kapabayaan sa 3 nakalipas na pambansang pondo na nagbigay daan sa malawakang katiwalian sa mga proyektong kontrabahan ng pamahalaan. Sagot naman ng Malacanang, hindi pa napatutunayan ang mga alegasyong sinasabing galing sa mga taga-suporta ng isang partikular na politiko. Patuloy ding nakatuon ang Pangulo sa pamuno sa bansa at pagtatrabaho para maghatid ng resulta para sa mga Pilipino. Samantala, ayon naman kay House Deputy Speaker at La Union 1st District Representative Paulo Ortega, hindi isang press release ang impeachment at bagkus ay constitutional process na nangangailangan ng pruweba. May karapatan din anya ang Pangulo sa due process, gaya ng ibang opisyal ng gobyerno. Ganito rin ang posisyon ni House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong at binigyang diing seryosong prosesong pangkonstitusyon ang impeachment at hindi maaaring nakabatay sa chismis, espekulasyon at ingay sa politika. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binweltahan ni Senator Panfilo Lacson si Senator Amy Marcos kaugnay ng umano'y allocables ng senadora sa 2025 National Expenditure Program. Sinagot naman ng Presidential Sister ang pahayag na ito ni Senator Ping. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Inilahad ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson na mayroon umanong 2.5 billion pesos na allocables si Senador Amy Marcos sa 2025 National Expenditure Program o NEP. Ito ay sa gitna ng pagtuligsa ng Presidential Sister sa naisabatas na 2026 National Budget na mayroon umanong pork barrel o mga pondo para sa mga lokal na proyekto na kadalasan ay ginagamit para makakuha ng boto at suporta. Sa isang panayam, sinabi ni Senador Ping na ang allocables ng senadora ay kabilang sa files ng pumanaw na si Catalina Cabral, dating Undersecretary ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Bagaman burado anya ang allocables sa NEP, ngunit paglabas ng BICAM ay naisama sa for later release o FLR ang iba sa mga ito na kalaunan ay may nai-release din umano. Paliwanag ni Lacson, ang senadora ang nag-iingay at tahasang bumabatiko sa 2026 budget na tagdadaan niya ng pork ngunit siya rin ay may pork.
kaya wala anyang moral ascendancy o mataas na moralidad si Senador Amy para bumatikos dito. Dagdag pa ni Senador Ping, bakit hindi nag-raise ng issue ang senadora noong Bicameral Conference Committee meeting gayong member siya nito at naroon sa Bicam ngunit walang narinig sa kanya. Agad namang naglabas ng pahayag si Senador Amy kaugnay ng buwelta ni Senador Ping. Buwelta rin ng senadora, nakakatawa si Lacson dahil hindi niya alam na lahat anya iyan ay wishlist na ibinigay sa DPWH Central Office. Tanong nito kay Lacson kung clueless ba siya na silang mga oposisyon ay lahat for later release kaya ni isa sa kanilang mga panukala ay walang naibigay. Ibig sabihin, zero anya silang lahat ni na Senators Christopher Bongo, Ronald Bato de la Rosa at Robin Hood Padilla. Nilinaw rin ni Senador Marcos na wala rin siyang alam sa allocables ng administrasyon at hindi siya abogada ng Malacanang. Hirit pa ni Senador Amy, tila masyadong gigil si Senador Ping sa kanya at baka makipagsabunutan ito na tiyak ikatatalo ng senadora. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inihahanda na ng National Bureau of Investigation ang hakbang para sa gagawin nitong koordinasyon sa iba pang ahensya ng pamahalaan para aksyonan ang kumalat na maling impormasyon patungkol sa umunoy pagkamatay ni Ombudsman Crispin Boying Remulla. Kumalat online ang maling impormasyon na pinabulaanan naman ni Ombudsman Remulla. Dagdag pa ng Ombudsman, pasok na sa paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012 ang ginawang ito ng nasa likod ng nagpakalat ng maling impormasyon. Tiniyak naman ng NBI na aaksyonan nila ito kahit patambak sila sa inaasikasong kahalintulad na reklamo. Nagsumiting muli ng panibagong dokumento ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court o ICC. Isinumite ng abogado ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman ang defense observations on the first review of pre-trial detention sa pre-trial Chamber 1 ng ICC noong January 9. Nakapaloob sa report ang obserbasyon ng mga medical experts para suportahan ang kanilang claim na humihina ang dating Pangulo at dapat itong paboran sa hiling na pansamantalang paglaya. Nasa official website ng ICC ang buong ulat na isinumite ng kampo ng dating Pangulo at accessible na sa publiko ang redacted version nito. Makikipagtulungan ang National Bureau of Investigation o NBI sa Department of Information and Communications Technology o DICT, Department of Trade and Industry at Department of Health patungkol sa naglipa na umanong bentahan online ng mga unregulated medicine. Tugon ito ng NBI sa ginawang privilege speech ni Senator Raffy Tulfo patungkol sa naturang kalakaran online. Ayon sa senador, unregulated ang kumakalat na gamot kung kaya't delikado ito para sa kalusugan, lalo na at hindi ito aprobado ng Food and Drug Administration o FDA. Nasa 63 na ang nagkaroon ng superflu sa bansa hanggang noong buwan ng Disyembre ng nakaraang taon. Iniulat ito ni Department of Health spokesperson Albert Domingo sa isang panayam. Ang mga napaulat na nagkaroon ng superflu ay gumaling na. Muli namang pinawi ng DOH ang pangamba ng publiko dahil ang superflu ay hindi na bago at matagal na ring klase ng sakit. Nananatili pa rin sa Alert Level 3 ang Mayon Volcano ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Sa monitoring ng ahensya kahapon, January 11, nakakita ng pagtaas ng Seismic Energy Release o RSAM sa Mayon Volcano. Nasa 600 ang naitala mula sa 16 na istasyon ng monitoring ng Mayon Volcano Network. Ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa 6-kilometer radius ng Permanent Danger Zone dahil sa posibilidad ng pagputok ng bulkang Mayon. Nasa 7.8 million pesos na halaga ng humanitarian assistance na ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga apektado ng pag-aalboroto ng bulkang Mayon. Sa ngayon, patuloy pa rin ang ahensya sa pamamahagi ng mga family food packs at iba pang non-food items sa mga evacuee. Hindi bababa sa 1,000 pamilya ang mga nananatili ngayon sa evacuation centers. Nananatili pa rin sa Alert Level 3 ang bulkang Mayon dahil sa patuloy nitong aktibidad.
Pinaghahanda na ng lokal na pamahalaan ng Albay ang paglikas ng nasa 7-kilometer extended danger zone anumang oras kapag itinaas na sa alert level 4 ang Bulkang Mayon. Mula sa Legazpi City, Albay, makibalita tayo kay Ryan Salatandol live. Ryan, good morning. Yes, Kat, good morning at good morning, Kuya. Kat, aabot sa 50,000 hanggang 80,000 residente ang posibleng ilikas ng lokal na pamahalaan ng Albay at Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS kung itataas sa alert level 4 ang Bulkang Mayon. Kat, kabilang dito ang mga residenteng nakatira sa 7 hanggang 8-kilometer extended danger zone sa paligid ng bulkan. Ayon sa PHIVOLCS, patuloy ang pagtaas ng seismic energy ng Bulkang Mayon. Sa tala ng ahensya, 6 sa 16 na monitoring stations ng Mayon Network ang nakapagtala ng mataas na real-time seismic energy. Simula kahapon, January 11, tuloy-tuloy din ang namataang pamamaga ng dalisdis ng bulkan. Umabot rin sa mas mababang bahagi ng Mayon ang inilalabas na mainit na materials o pyroclastic density current. Dagdag pa ng PHIVOLCS, wala na ang dating lava dome ng bulkan at napalitan na ito ng bago. Ibig sabihin, mas mataas na ang magma sa loob ng bulkan na posibleng magdulot ng mas malakas na pagsabog sa mga susunod na araw. Sa ngayon, nagsara na ang ilang kalsada malapit sa Albay Public Safety Office upang ihanda ang mga resources tulad ng military trucks, ambulansya at iba pang sasakyang gagamitin sakaling kailanganin ng agarang paglikas sa mga residente sa loob ng 7 to 8 kilometer extended danger zone dito sa Bulkang Mayon. Yan muna ang latest live mula dito sa Legazpi City, Albay. Balik sa iyo, Kat. Ryan, kamusta naman ba yung lagay ng mga evacuee or ng mga evacuation center dyan? Sapat ba ang pinapadala ng pamahalaan o ng DSWD para sa ating mga evacuees at mga pamilya? Yes, Kat, pagdating sa supply ng pagkain at supply nitong mga relief packs na pinamamahagi ng DSWD, sapat pa naman ito kasi ang mga evacuees natin ngayon ay nasa mahigit 4,000 pa lamang at tuloy-tuloy yung pamamahagi ng DSWD nitong mga hot meals, nitong mga pagkain para doon sa ating mga evacuees. Meron lamang, Kat, na mga evacuation center na medyo marami yung population pero ginagawa na ito ng paraan ng pamahalaan at ng mga kawani ng OCD upang mailipat sa ibang mga evacuation center itong mga sobrang evacuees sa kanilang mga lugar. Yan muna, latest live, Kat. Maraming salamat, Ryan Salatandol. Ingat kayo dyan sa Legazpi City. Personal na binisita ni Vice President Sara Duterte ang mga biktima na nasagip at nasugatan sa landfill collapse sa Barangay Binaliw, Cebu City na nasa Visayas Medical Center. Pinaabot ito ang kanyang pakikiramay sa mga pamilya at kasamahan ng mga nasawi. Hanggang sa mga oras na ito ay nagpapatuloy ang search, rescue and retrieval operations ng mga emergency responders sa lugar. Umakyat na sa 6 na individual ang nasawi mula sa pagguho ng Binaliw Landfall sa Cebu City. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang search and rescue operations ng mga otoridad sa 30 individual na hindi pa makita o missing bunsod ng insidente. Narito ang report ni Gladys Tawabi. Nadagdagan pa ang bilang ng mga individual na nasawi dahil sa pagguho ng Binaliw Landfill sa Cebu City. Sa pinakahuling tala, 6 na ang kumpirmadong namatay sa insidente. Ang 2 pinakahuling bangkay na na-recover ng mga otoridad ay kapwa babae. Si Jay na 39 na taong gulang at si Army na 43 taong gulang. Sa kasalukuyan 12 ang naitalang sugatan na patuloy na nagpapagaling sa iba't ibang ospital, habang 30 naman ang patuloy na pinaghahanap. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang search and rescue operations ng mga responders sa lugar na pinangyarihan ng landslide upang makita at malaman ang kalagayan ng mga taong nawawala. Habang aabot sa 2,000 hot meals at supply ng tubig, ang patuloy na ipinamamahagi ng pamahalaang palalawigan ng Cebu sa mga residente ng Barangay Binaliw na naapektuhan ng pagguho ng basura.
Isinasagawa ang pamamahagi ng hot meals at tubig ng pamahalaang panlalawigan upang agad na matugunan ang pangangailangan at makapagbigay ng agarang tulong sa mga apektado ng insidente sa Binaliw. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wala pang naobserbahang oil spill ang Philippine Coast Guard o PCG sa sumadsad na MT Shangxianfang 168 sa baybayin ng Poblacion 1, Burgos, Surigao del Norte kahapon January 11. Patuloy naman na nagsasagawa ng assessment at verification ang mga otoridad upang matukoy kung meron bang nasira sa hull ng motor tanker. 4:30 ng umaga kahapon nang makarating sa Pampang ang 9 na Filipino crew members nito at lahat naman ay nasa maayos na kondisyon. Ayon sa PCG, nakaranas ng problema sa makina ang barko bandang 1:00 noong Sabado. Tinangay ito ng malalakas na alon papunta sa Pampang. Nasa 3,500 na litro ng diesel ang dala nito para sa fuel consumption. Sa likod ng mga medalya at panalo ng mga atleta ng Baguio, may mga hamon pa rin sa loob ng training grounds. Kamakailan sinilip ng Philippine Sports Commission at ng pamahalang lungsod ang mga pasilidad sa syudad. Narito ang report ni Grace Doctolero. Hindi lang pisikal kundi pati mental ang matinding hamon na kinakaharap ng mga atleta sa Baguio City. Ayon kay Jet Ramos, head coach ng Baguio Benguet Triathlon Team, napipilitan silang paikliin ang training sessions kabilang ng pagbabawas ng distansya sa paglangoy. Ito ay dahil sa kondisyon ng ilang pasilidad, lalo na ang swimming pool kung saan sobrang lamig ng tubig. Very challenging na lahat na po. Tama po yung sinabi nyo, physically, mentally. Mentally kasi pagpasok pa lang 5:00 kailangan mag-train na ng bata. At 15 degrees na lamig natin dito sa Baguio. 5:00 kailangan niyang pumunta dito. Mentally, parang ayaw niya nang pumasok sa pool kasi nasa 15 degrees din yung tubig. So ganun po kalamig, alam nila kung gaano kalamig, parang ayaw na nila magte-training. So ang ginagawa namin, kina-cut short namin. Kaya challenging, cut short yung imbis na 4 kilometers ang langoy, nagiging 2 kilometers na lang. Sa kabila nito, patuloy pa ring nakakapag-produce ang Baguio City ng mga atletang sumasabak sa national at international competitions. Para kay Ramos, lalo pang gagaling ang mga atleta kung maayos at mapapabuti ang mga pasilidad. Mas magpa-perform. Kung nagpa-perform na po yung mga athlete natin kahit hindi pa po naayos yung facility, garantisado po na mas magpa-perform po tayo dahil sanay po sa hirap ang mga atleta ng Baguio. Sanay po sa no complaints, but kung maayos pa at magbigay nila kung ano yung tamang may bibigay, mas magtatap pa po ang ating mga atleta. Same with other countries. Kasabay ng City Meet, nagsagawa ng inspeksyon ang Philippine Sports Commission kasama ang lokal na pamahalaan sa athletic ball at teachers camp. Sinuri ang track oval, swimming pool, athletics quarters at ang football field sa Melvin Jones kung saan may ilang nakitang issue sa pasilidad. Para sa national athlete na si Sandy Minchi, abahan. Malaking bagay ang pagbisita ng mga ahensya dahil nagbibigay ito ng pag-asa sa mas maayos na sports facilities sa lungsod. Malaking bagay siya. Sa wakas, may gumawa nito dito sa Baguio. Ang tagal ko ng atleta dito. Ang 15 years representing Philippines. Excited and looking forward dun sa magiging future ng Baguio City for sports. Yes, regional facilities is a very parang exciting na mangyayari for Baguio City. Para yun nga, hindi kailangan na pumunta sila sa Manila to study. Ayon sa pamahalang lungsod, aabot sa 85 million ang rehabilitasyon ng athletic bowl na target matapos sa Mayo. Samantalang nakikita naman ng PSC ang malaking potensyal ng Baguio bilang regional training hub. We're going to come up with another approach. It's a build and design. So aayusin niya mabuti, it will become iba-ibang levels yan. There will also be meeting rooms and training rooms din idadagdag namin. So we're going to remodify yung design niya para it will be responsive to our needs, especially yung mga kailangan talaga natin when we compete. Ano ba yung mga sports talaga?
Sa ngayon, umaasa ang mga atleta na magbubunga ang mga inspeksyong ito ng mas ligtas at mas maayos na pasilidad para sa kanilang training. Grace Dr. Lero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 18 local government areas at isang alpine resort ang isinailalim sa state of disaster nitong Sabado, January 10, 2026 sa Victoria, Australia. Dahil ito sa malawakang bushfires na nakaapekto sa 400,000 hectares na lupain. Naniniwala si Victoria Premier Jacinta Allan na maaaring magdulot ito ng malubha at malawak na panganib sa buhay at ari-arian sa 18 local government agencies o LGAs at isang alpine resort sa Victoria, Australia. Kaya idineklara niya ang state of disaster sa mga apektadong lugar, batay na rin sa payo ng Minister for Emergency Services at Emergency Management Commissioner. Nagpahayag naman ng suporta si Prime Minister Anthony Albanese sa mga mamamayan sa Victoria sa pamamagitan ng Government Disaster Recovery Payment simula sa January 14. Naglaan naman ang federal at state governments ng 19.5 million Australian dollars na emergency funding para sa State of Disaster Support Package. We've activated the Australian Government Disaster Recovery Payment. This is a one-off immediate payment of $1,000 per eligible adult and $400 per child who've been severely affected. We'll work cooperatively with the Allan government to make sure we deliver what is necessary so that people and communities can get back on their feet after what has been a very difficult period. Isiniwalat ng may-ari ng Crans-Montana Bar sa Switzerland na nasunog sa kasagsagan ng pagdiriwang ng bagong taon ang isang mahalagang detalye tungkol sa nangyaring sunog kung saan nasa 40 ang nasawi. Narito ang report ni Gerard Moral. Isinailalim sa kustodiya ng mga otoridad noong Biyernes si Jack Moretti, co-owner ng Lake Constellation Bar sa resort town ng Crans-Montana, Switzerland, habang iniimbestigahan ang nangyaring sunog na ikinasawi ng 40 katao sa kasagsagan ng pagdiriwang ng bagong taon. Ayon sa pahayag ni Moretti sa Valley Public Prosecutor's Office, nadiskubre niyang nakakandado mula sa loob ang service door ng bar matapos ang insidente. Nang dumating aniya siya sa lugar ng sakuna, pinit niyang binuksan ng pinto at doon niya natagpuang may ilang nakahandusay sa likuran nito. Batay sa paunang investigasyon, mga sparkler candle ang pinaniniwalaang sanhi ng sunog matapos madikit sa soundproofing foam sa kisame ng basement ng bar. Siniyasat din ng mga otoridad kung sapat at madaling kunin ang mga fire extinguisher at kung nakabatay sa regulasyon ang mga emergency exit. Inamin din ni Moretti na siya mismo ang bumili at nag-install ng mga foam mula sa isang DIY store matapos nilang bilhin ang bar noong 2015. Gayunman, iginiit niya na hindi sapat umano ang lakas ng mga kandila upang paliyabin ang mga akustik sa loob ng bar dahil siya mismo ang nagsagawa ng mga pagsusuri nito. Tungkol naman sa presensya ng mga menor de edad sa lugar, sinabi ni Moretti na ipinagbabawal ang mga wala pang 16 na taong gulang at ang mga edad 16 hanggang 18 ay kinakailangang may kasamang nakakatanda. Gayunpaman, aminado siyang posibleng may pagkukulang sa pagpapatupad ng nasabing patakaran. Sa kasalukuyan, naharap si Moretti at ang kanyang asawang si Jessica na co-owner ng bar sa mga kasong negligent homicide, negligent bodily harm at negligent arson habang nagpapatuloy ang investigasyon ng otoridad sa isa sa tinuturing nilang pinakamalalang trahedya sa bansa. Gerard Moral, UNTV, News and Rescue, Czech Republic. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsagawa ang Estados Unidos ng large-scale strikes laban sa ISIS sa Syria. Ito'y bahagi ng Operation Hawkeye Strikes alinsunod sa kautusan ni President Donald Trump kaugnay ng nangyaring pag-atake ng ISIS sa mga sundalo ng US sa Syria. Narito ang report ni Nico Chicano. Paghihiganti
Ito ang pangunahing layunin ng inilunsad na large-scale strikes ng Estados Unidos laban sa Islamic State of Iraq and Syria o ISIS. Matatandaan noong December 14, inatake ng ISIS ang mga sundalo ng US malapit sa Palmyra, Syria, kung saan nasawi ang 2 sundalo at isang sibilyan na interpreter, habang nasa 3 namang US personnel ang nasugatan. Tinawag na Operation Hawkeye Strike ang naturang operasyon alinsunod sa direkta ni US President Donald Trump. Ayon kay CENTCOM Speaker Captain Tim Hawkins, mahigit sa 35 strikes ang isinagawa nito simula noong Sabado. Mahigit sa 70 precision munition ang napaputok at 20 aircrafts ang ginamit. Sa kanyang ex-post, binigyang diin ni Defense Secretary Pete Hegseth na hindi nila kailanman lilimutin at hindi sila uurong. Nilinaw ni Hegseth noong Desyembre na ang operasyon dito ay hindi simula ng digmaan kundi deklarasyon ng paghihiganti. Target ng strike ang ISIS bilang bahagi ng commitment ng US na i-root out ang Islamic terrorism laban sa warfighters, maiwasan ang pag-atake at protektahan ng Amerika at ang mga partner forces sa rehiyon. Nico Chicano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Isang gabi ng musika, parangal at kawang-gawa ang muling inihandog ng Wish 1075 sa ika-11 edisyon ng Wish Music Awards. Tampok kagabi ang iba't ibang OPM artist na nagpamalas ng kanilang galing at talento sa entablado na siya namang inabangan ng Wishers. Narito ang report ni Jed Neresina. Grabe to! Last night was no ordinary awards night as Wish 1075 ushered in a new decade of the Wish Music Awards. This year marks a new decade of breaking boundaries, kung saan panibagong taon ang pagbibigay pugay sa original Filipino music and artists ang naitanyag sa ginanap na 11th Wish Music Awards sa Araneta Coliseum. Ngayong 11th Wish Music Awards, Wish 1075 continue to break boundaries dahil hindi na lang ito live sa The Big Book because the music goes where the wishers are. At sa kauna-unahang pagkakataon, napanood ang buong programa via live streaming sa official TikTok ng Wish 1075 YouTube channel at ipinalabas din ito sa telebisyon sa pamamagitan ng UNTV Channel 37. Panibagong set ng WMA winners ang pinarangalan kagabi at hindi napahuli ang ilang hinahangaang pangalan sa OPM scene. Humako ng awards ang P-pop group na SB19 matapos manalo ang kanilang grupo ng 4 na awards. Nakuha ng grupo ang Wish-clusive Pop Performance of the Year para sa Awiting Dam at Wish-clusive Ballad Performance of the Year para sa Kantang Time ng grupo. Tinanghal din naman the Wish Pop Song of the Year ang Dungka at nauwi rin ng SB19 ang Wisher's Choice Award. Bukod pa rito, nakuha rin ng grupo ang Wish Song Collaboration of the Year kasama ang pop royalty na si Sarah Geronimo para sa kantang Umaaligid. Hindi man nakadalo ng personal ang SB19. Nagpasalamat ang kanilang management sa lahat ng patuloy na sumusuporta at kumikilala sa talento ng grupo. Wish Music, maraming salamat. Thank you for always supporting us.
you've been there since the very start with SB19, and thank you for, breaking boundaries with us. They were there when we were trying to explore kung ano pa yung pwede naming magawa sa Wish Bus. And ayun, thank you so much, Wish. We're so grateful. Big winner din ang Cup of Joe. Nauwi nila ang Wish-clusive Rock Alternative Performance of the Year at Wish Rock Alternative Song of the Year para sa kanilang hit track na Multo. Tinanghal din sila bilang Wish Group of the Year. Siyempre sobrang thankful and sobrang grateful. We just want to put our music out there, pero hindi namin ina-expect na magkakaroon siya ng recognition every year. And ayun, we're very thankful for the fans at sa lahat po ng bumubuo ng Wish Awards at sa aming management, syempre. Yan po. Samantala, nagningning din sa Wish Music Awards ang tinanghal na Breakthrough Artist of the Year na si Earl Agustin. Nakuha rin niya ang Wish Contemporary R&B Neo Soul Song of the Year para sa awiting Tayong Dalawa. Nanalo rin sa 11th Wish Music Awards si Lil Eddie and JR sa Wish-clusive R&B Performance of the Year. Pag nananalo ako, parang first time lagi eh. Kasi syempre parang it's one of the biggest awards sa Pilipinas. Tapos dami-dami pang tao dito sa Araneta. Thousands and thousands of people, di ba? Kaya nakaka-proud talaga. Nakuha rin ng up-and-coming artist na si Polan Bolen ang Wish-clusive Hip-Hop Performance of the Year. First time ko kasi siya. First time kong pumunta sa ganitong klaseng event talaga. And yun, maraming salamat talaga. Wishers sa Wish 107.5. Nanginginig pa yung tuhod ko talaga. Sobrang na-overwhelm ako sa mga nangyari. Hindi ko rin po expected na ako eh. Pero dahil sila yung pogi, sa akin yung dating. Yeah! Wish-clusive Contemporary Folk Performance of the Year naman ang napanalunan ni Amil Soul. Masaya kasi dati hindi na ako nakaka-attend, tapos ngayon nanalo pa. So very blessed. Tapos lalo na nung nanalo ako, napanood pa ng mga kuya ko, itong mga nilook up to ko kasi parang mula elementary pa ako. Kaya masaya. Nakuha naman ni Janine Tenyoso ang Wish-clusive Contemporary R&B Neo Soul Performance of the Year. Yes, sobrang saya ko. Honestly, it's my birthday today and I think this is the best birthday gift ever. Kasi nga, yun, nabigyan ako nitong recognition by Wish and it's one of my favorite songs that I've written as well. It's called Hulaan. So thank you so much, Wish, for granting me that opportunity. Samantala, sina James Reid at TJ Monterde naman ang nakakuha ng Wish-clusive Collaboration of the Year. Naiuwi naman ni Dionella ang Wish R&B Song of the Year para sa kantang Marilag. Isang karangalan din para sa first-timer sa WMA na si Robledo Timido ang masungkit ang Wish Hip Hop Song of the Year. First time ko dito and this is really my first award na nakuha. And hindi ko ma-describe yung feeling na makakuha ng award ngayon. And grabe talaga. Sobrang blessed din namin. And yeah, mas nakakagana lang lalo na pag-igihan pa lalo, itaas pa mismo yung standards ng hip-hop, Pinoy hip-hop. And ayun, grabe, sobrang pasasalamat na sa taas na nakuha ko tong award na to. And thank you for recognizing our talents sa local scene. Habang naiuwi naman ng Ben and Ben ang Wish Contemporary Folk Song of the Year. Ngunit hindi nagpaawat si TJ Monterde matapos hiranging Wish Artist of the Year. Nakuha rin niya ang Wish Ballad Song of the Year para sa awiting Darating Din. Thank you Lord. Nanalo din sa wakas ng Wish Artist of the Year. Thank you. Overwhelmed. Sobrang thank you talaga. Hindi ko in-expect yung mga awards na mapapalanunan tonight. Kasi yung iba, talo kami sa votes. So, hindi ko alam na mananalo kami dun. But, yun na nga, ito po natin Arts of the Year. Sa mensahe naman mula sa Wish Innovator na si Kuya Daniel Razon, sinabi niya na ipagpapatuloy ng Wish 107.5 hindi lang ang pagbibigay suporta sa mga OPM artists, kundi ang commitment ng nag-iisang FM radio station on wheels sa paggawa ng mabuti sa kapwa. It's the drive to write more songs,
share more stories, and chase bigger dreams that keep OPM ever evolving. And it's also that love, that passion, that serves as a reminder of why we do what we do at Wish. And you can count on us to help you keep breaking boundaries in the years to come. God willing, we hope to continue amplifying your voices and bringing your music to more people. At kalaki po niyan ay ang ating commitment sa charity. Especially in momentous events like this, we grab the opportunity to let charity shine through. Higit pa sa isang awards night ang Wish Music Awards na patuloy na nagsisilbing plataporma ng advokasya kung saan ang musika ay nagiging tulay upang makatulong, magbigay pag-asa at magbuklod ng komunidad. Jed Meresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Aklat ng Awit 103 verse 13 na nagsasabi, kung paanong ang ama ay naaawa sa kanyang mga anak, gayon naaawa ang Panginoon sa kanilang nangatatakot sa Kanya. Like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear Him. At yan ang ating naging balitaan sa oras na ito. Huwag po kayo magpapalit ng channel dahil magbabalik ang Good Morning Kuya. Good morning! Dahil energy! Taas na energy mo ha. Taas na energy mo na. Okay. Kala mo lang wala, pero meron! Oo, ano bro? Kala mo tumatawag ng kalapate. Good morning! Good morning talaga ang umaga. Naku, sobrang nakakahatak naman yung energy mo, Broski. Pero maganda to para sa mga hindi na full charge yung tulog. Yung mga nagpuyat, kakanood, tsaka kaka-cellphone, para sa inyo talaga kami. True! Ganyan dapat yung salubong sa Lunes eh. Kasi yung mga kasambahay natin, yung mga nanonood sa atin, madalas ayaw pang pumasok. Ayaw pang magtrabaho. Pero ganyan talaga dito sa bahay natin, laging masaya. Oh, tama. Masaya tayo dito dahil masaya sa Good Morning Kuya! Galing mo! Diba? Ang galing na. Good morning. Parang minute yung katawan mo dun ah. Pinawisan ako. Nawala ka nga eh. Kanina giniginawa ko. Pag good morning talaga. Tapos nakikita mo pa yung mga comments. Naalala ko yung mga previous comments natin ng past week na nakakatuwa yung mga comments ng ating mga kasambahay. May mga nag-send pa ng kanilang mga silpi. Nakakatuwa naman Gusto makita. namin yan, mga kasambahay. Kasi ibig sabihin talaga nag-e-engage kayo sa amin. Talaga sinusubaybayan ninyo yung mga ginagawa natin. Lalo na nung nakaraan, natutuwa ako dun sa comments sa Graham Challenge natin. Ano sabi? Yung mga natutuwa sila kasi nga, para daw ba ginagawa yung mga ganyan. Parang gusto na rin nilang i-try. Kasi syempre nag-trend siya. Tsaka yung exercise, may mga sumasabay talaga sa exercises natin. Oo, tsaka yung ginawa natin na journaling sa calligraphy, di ba? Si Joshua nga, ang galing na magsulat. Nag-practice ka ba? Na weekend? Wala naman akong on the spot yun. Yung yung On the soft spot. brush. Di ba maganda yung ginamit natin yung soft na iba yung tip. Naku, sayang. Pero huwag kayong mag-alala mga kasangbahay. Magre-review si Joshua. Tapos, papakita niya sa atin na magaling na siya magsulat. Tama. Ito na nga, comment sa mga, naman natin, kumbaga yung mga comment din sa Cook It Right natin. Di ba may mga nagko-comment din sila, yung about sa luto. Ako, hindi naman ako masyado familiar dyan. May mga nagko-comment dyan, katulad dyan, mga nagsasuggest. Nakita ko nag-comment si Ian eh. Ako nag-comment ako. Nagre-reklamo, puro itlog daw. Iwas itlog tsaka Kunyari, chicken. hindi ako, Pero nakakatuwa kasi, di ba, na ibig sabihin, nanonood talaga sila. May mga nanonood sa atin. Mga nagpa-participate through comments, di ba? Oo, at dahil dyan, bibigyan namin kayo ng good news. Dahil simula ngayong araw, kami mismo ang magbabasa at
magre-reply sa mga comments nyo dito sa ating Facebook Live. At inumpisahan ko na nga kanina, replyin nyo naman yung comment ko, mga babe. Reply naman kayo sa akin. Pero eto, dahil ako yung nakaisip, nag-start na nga ako mag-comment dyan kanina. Kaya mag-reply kayo sa mga comments ko, Oo, gusto natin yan. At dahil nag-e-enjoy yung mga viewers natin sa mga activities na sinusubukan natin last week, syempre, meron ulit tayong gagawin today. Ito, pinili ko talaga to. Kasi gusto ko i-challenge yung sarili ko dahil alam nyo naman, napaka-artistic kong tao. Ang galing-galing ko mag-drawing. Ang galing ko sa arts, di ba? Talaga ba? Ikaw po yung Kabaliktaran. Wala talaga akong wala talaga akong galing sa gano'n, sa mga arts. Oo, kaya lang ng motivation. Siguro. Ewan ko, tsaka wala akong pasensya masyado. Kaya kailangan ko dun ma-practice ko yun sa sarili ko. Ngayon, gagawa tayo ng fuzzy wire flower bouquet. What? Fuzzy wire? Nakita namin to kanina sa nag-search kasi kami ni Celine nung mga nakaraan. Ayan, nakita namin yan online. Bikita natin mamaya abangan. Tama. At saka ito, alam nyo, okay ito. Kasi alam nyo ba, based sa mga studies, yung paggawa ng mga bagong skills o kaya yung pag-try ng mga bagong skills, nakaka-reduce yan ng stress, ng anxiety, at saka nakakapagpababaya ng cortisol. Wow. At saka mas maganda yung way to promote relaxation sa katawan natin. For example, stress ka na sa trabaho. Pag uwi mo, pwede kang gumawa ng mga arts and crafts. So, saka nakakatulong din to yung creativity para sa cognitive function natin. Kapag natututo daw tayo ng mga bagong bagay, nasi-stimulate yung brain natin. Ang nagiging effect, nagiging better yung ating memory at saka nakaka-encourage siya para magkaroon tayo ng new ways of thinking. Kumbaga, bagong perspective sa buhay. In short, maganda ang overall cognitive health natin. Cognitive means sa brain. Kailangan try new things. Yes. Dapat lagi kang may sinusubukan bago. Meron nga ako kakilala, nag-try siya bagong language naman daw. Ay, wow. Kasi Anong language? Japanese. Ay, wow. Galing. Try talaga ng new things. Kasi may benefit ngayon. Nabanggit ni Celine na may benefit daw sa brain natin yung kapag we're learning new things. Tama. At saka this morning, ang goal natin ngayon ay matuto at subukan ang mga bagong bagay at hobbies. At since umpisa na rin natin last week, kasi di ba nakapag-arts and craft na tayo, nasubok natin maging artistic, tuloy-tuloy na natin yan. Alright. But before we proceed sa ating mga nakaka-excite na activities, tanungin na rin natin sila kasi tayo, nagtatry tayo ngayon ng new things o skills, di ba? Kayo naman mga sambay, ano naman ang bagong skill na gusto nyong matutunan? I-comment nyo lang po dito sa ating Facebook Live ang mga sagutin nyo kasi si Celine, ito si Tini rin nakabantay. Magre-reply po sila sa inyo, talagang kakausapin namin, i-interviewin namin kayo. Kaya, i-comment mo na! Pabantayan namin yan para kami tagapagbantay ng mundo. Tama. Yes, i-comment nyo na mga kasangbahay. At this point, public service muna tayo. Pero kanina parang napansin ko medyo medyo makulimlim sa labas. Parang mauulan. Parang uulan, no? Uulan kaya mamaya. No? Alamin natin. Kanina kasi nag-check ako sa Pag-asa kasi hirap pag nagmomotor ka naman. Biglang mauulan, no? Para din alam na mga kasangbahay natin na gustong mag-walking, di ba? Kunyari, ikaw ba gusto mo mag-jogging ka? Di ba, syempre, maganda ang panahon, di ba? At para din sa mga mamis na nagbabalak maglaba, baka di matuyo yung sampay kung ulan. Ito po, Nagiging Bulakenyo ka. Bulacan. Talaga namang may ganun eh. Maglaba. May accent, Ay, comment nyo lang kung tama yung accent ko. Good news dahil ito na nga, ang sabi ng Pag-asa, wala silang nakikitang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Pero based sa latest satellite imaging, maulan today sa ilang part ng Luzon, specifically sa Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon dahil po yan sa shear line. Pati sa Bicol Region, sa Eastern Visayas at Caraga Region, maulan rin po sabi ng Pag-asa dahil naman yan sa easterlies. Kaya sa mga lugar na yan, payong at next time tayo maglaba. Pahinga muna tayo. O di ba Ian, magja-jogging ka? Sabi ng dito sa Metro Manila sabi ng Pag-asa, 60% daw ang chance na umulan sa Metro Manila today, kaya manahimik ka lang daw muna sa bahay. 60%? Ang taas masyado ng chance Grabe of naman, rain. sabi ko na eh. Tsaka pwede ka pa rin namang mag-walking, basta daw, magdadala ka nga lang ng payong kung okay sa'yo yun. Payong. Magdadala ka ng Kaya kapote na lang na
nakakamacho naman yung kapote. Ganun ba yun? Pawis na pawis ka nun. Pawis na, Tsaka yung temperature, naku malamig pala talaga kasi nung kagabi talagang giniginaw ako, nagtataas na rin kami nung imbis na 25, 27 na namin yung aircon. Kasi pala 22 to 29 degrees Celsius mas pala yung malamig pa sa labas. natin. Huwag ka na mag-aircon. Kaya nga. Open dapat hindi window pala ako ka na lang. nag-aircon. Open window. At saka sa mga kababayan naman natin na nasa Cebu ngayon, maayong buntag sa inyong tanan. Ako, mainit-init po sa Cebu dahil sabi ng Pag-asa, 10% chance of rain lang dyan today. At 26 to 32 degrees Celsius naman ang temperature this Monday. Kaya magbaon kayo ng pamaypay. Taga Cebu. Ito naman sa, naman tayo sa Davao. No? Masarap yung durian. Ay, oo Mahilig si nga. Joshua dyan sa durian. Sa mga taga Davao, 40% chance of rain naman po sa inyo ngayong araw. At ang temperature today dyan sa Davao ay 24 to 33 degrees Celsius. Medyo sakto lang yung temperature. Tsaka nag-aabang dyan ng sunrise and sunset kasi magpipicture-picture. Nako, kanina po yung sunrise natin, 6:24 a.m. po, lumabas yung ating inang araw. Tapos, mamayang 5:44 p.m. po yung ating sunset. Kaya yung mga gusto dyan tawag dito, yung ang tawag pag tumatama sa mukha mo yung color ng sun. Silaw. Golden hour. Masisilaw. May araw Golden yun. hour. Talaga. Sun kiss, ganon, sun kiss. Sun kiss pala yung tawag doon. Parang tanghali dapat yung sun kiss. Ano ba talaga? May oras ba yan? Depende ba sa tumatama sa'yo yung araw? Yung sun kiss kasi, meron kang parang slight na burn. Yung yun pala yun. Akala yung sun kiss. Kasi, Bago maging sunburn. Oo. Sun kiss mo. Level 1 yun. Sun kiss mo. Basta tumatama sa yung araw, tapos nag-selfie ka, sun kiss. Sun kiss kasi meron kang burn, tinamaan ka ng sun. Try ko nga mag-selfie. Sa akin, pag Mamula-mula, yung sun kiss, yung ibig sabihin, mamula-mula yung face mo dahil sa araw. yun pala yung sun kiss. Pero teka lang, paano nga pala yung natin, yung breakfast natin? Wala si Aire, wala tayong tagaluto, wala tayong kusinero. Sino magluluto today niyan? Sinong maaari? Sino yung magluluto? Anong sinasabi mo? Parang ready ba kayo? Parang may ready ba? Uy, may ready eh. Nahihiya naman ako sa inyo. Grabe, ay puro Wala ba kulay ako yan. sinasabi? Hindi ka ready! Hindi ka prepared, bros. Ano sinasabi mo? Sino magluluto? Pero may dala ka na palang basket dyan. Ha? Parang, meron na rin anong tawag mo dyan? Lutuan, meron na lutuan. Ilagay mo ito yung kalan. Sisimulan ko na to. Eto na nga. Anong niluluto nyo? Ha? Anong niluluto? Ito, syempre, di ba nakita nyo naman? Gulay. Merong upo, may carrots, may cabbage, may lettuce. Then steak. Ang galing mo dun, ha? Tumugma yung ingredients. Napakagaling niya. Steak. Sabi na nga, magaling ka magluto talaga. Oh, syempre. Gumawa ng steak gamit Galing ng gulay. Anong tawag sa'yo? Kasi si Ira Monting Cosinera eh. Ikaw? Substitute. Substitute. Dapat meron isipan mo yan ha. Kasi 1 week yata ikaw ang nagluluto. May naisip ako. Ano? Chinitong kusinero. Diba? Chinitong kusinero. Diba? Kung may Ira Monting Cosinera, chinitong kusinero. Diba? Sakto. Ang galing mo dyan, game na ba? Ang galing mo. Paano Ang galing mo. Naisip ko lang on the spot. Parang ewan to. Gawin mo Parang yung ewan to. chinito na smile mo. Ano ba? Nakakainis to. Hindi ka na turuan mo ako dito at tuturuan kita mga cuisine. Sige. Ako muna ang assistant mo. Ito yung apprentice ko. Ayan, sige. Game. Babalik ka mamaya. Babalik. Ako bahala sa inyo, sasarap mo yung steak nyo. Napakulit talaga dito eh. Ay, nako. Daming energy ni Joshua. Abangan na lang natin kung anong lulutuin talaga ni Joshua. Kasi feeling ko masarap yan. Alam niyo, masarap magluto si Joshua. Tsaka feeling ko may idea na yung mga kasambahay natin ano yung lulutuin talaga. Hindi talaga steak. Tsaka para lumigaya kayo. Kasi pag nagluluto si Joshua, nagiging comedy yan. Kaya for sure, magiging masaya yung ating mga kasambahay sa panonood. Abangan nyo na rin kung ano at paano lulutuin ni Joshua ang
gulay na steak. Oo. Tsaka masaya, no? Kapag siya yung nagluluto rin. Kasi alam natin, yung may masayang puso, di ba? Tama. Tapos nagluluto, parang naahawa daw yung food dun Oo, eh. Na transfer mo yung energy, sumasarap yung food. Ay, teka, may nag-doorbell. Tingnan natin. Baka nandiyan na yung bisita. Teka. Ay, andyan na ba yung coach natin? Hi, good morning po! Ito na yung ating bisita. Welcome po sa Good Morning, kayo. Kuya. Good morning po! Ayan, alam niyo naman mga kasangbahay, syempre sabi nga natin kanina, matututo tayo ng bagong skill ngayong araw. Pero bago tayo mag-start, syempre, mas makaganda, ipakilala muna natin yung ating bisita ngayong araw. Na-search namin to sa internet kaya nandito siya ngayon. Siya po si Miss Abigail Torrio. Siya po ang magtuturo sa atin yung paggawa ng crochet bouquet. Yes. Good morning, Abigail. Ayan, sige, upo po tayo. Ano bang gagawin po natin for today? Kasi, ang sabi namin kanina, gagawa tayo ng flower bouquet gamit yung mga fuzzy wires. Ano po bang flower ang gusto nyo ituro sa amin? For today's, I would like to make a sunflower or kaya naman lily. Kasi di ba flowers is for feminine. Oo. Kaya ayun yung naisip kong natin. Sunflower, fuzzy wire sunflower or flower bouquet pala. Yes. Ayan, meron tayong mga ano dito, mga dala ni Miss Abigail. Saan po gawa yan yung mga gagamitin po natin ngayon? For knowledge, it is a fuzzy wire. Gawa siya sa malambot na wire na may nakapalibot na mga balahibo na parang nakakover lang siya sa wire. And ang standard size ito is 30 cm. For reference naman, ang standard naman na measurement niya ay 6 to 8 mm. So ito po, nabibili na talaga to ng ganito na? Or ikaw po yung maglalagay pa nung mismo? Hindi po. Nakaganto na po talaga siya. And nakabundle na rin po siya pag nabili niya sa Ay, perfect. So less hassle na talagang yung na lang, yung paghuhulma na lang yung gagawin natin. Naku, sige. Naku, kasi natutuwa ako. Tinitingnan mo yung mga nasa vase natin, di ba? Sobrang gaganda. Tsaka maganda tong negosyo. Alam niyo, may pinuntahan akong isang mall. Parang ganito kaliit lang. Nasa 300 pesos na to 400. Ganun siya na ibibenta dun sa pinuntahan ko. Kaya maganda yung kitaan. Basta matuto ka lang kung paano siya gagawin. Ayan, sige. Magpaturo na tayo. Miss Abigail, ano po ba yung mga kailangan para makapag-start tayo na gumawa ng bouquet or flower natin? Yes. To start, syempre, ito yung pinakailangan nating materials, which is yung fuzzy wire. And then, we have here floral stick. Pero kung wala naman kayong floral stick, pwede naman kayo gumamit ng bamboo stick. Na mabibili lang naman siya sa palengke. And then, we have here another color of fuzzy wire for lips. And then, ito yung gagamitin natin later for lily flower. Ayan. Ako, sige. Pwede ba natin, demo para masundan natin. Paano ba yan sisimulan? Kasi ako po, hindi ako artistic hindi ako magaling sa mga ganyan. Ano po ba yung gusto niyo simulan natin? Yung lily ba or yung sunflower? Ano po yung pinakamadali? Yung kayang-kaya po namin. For me, yung lily na. Sige, lily. Kasi dapat po ba pink yung lily? Hindi naman. Pwede ka mag-explore like gusto mo ng kung ano yung favorite color mo. Pwede mo dun Ito ang galing, liit lang. So kayo nang bahala mga kasangbahay, anong color ang gusto nyo? Yeah. O sige, mag-pink tayo ngayon dahil pink ang color of the day. Yes. Ay, sakto. Oo, saktong-sakto. Oo nga, naka-pink tayo lahat. Okay. Perfect. O, let's start po. Para makapagsimula, kailangan natin ng 13 pieces na piraso ng fuzzy wire. Talagang kwentado na siya, no? 13 talaga. Yes, para hindi na kayo mahirapan. 13 po yung mismong pink or yung kasama na po dyan yung... Hindi, yung kulay pink lang. Ayan, meron ka pa ba, Teens? Gusto mo pa ng isa pa? Okay lang. Ayan, sige, game. So, eto na po, yung 13. Ano na pong gagawin? Ano lang natin. To start, kailangan natin ng 30 cm na fuzzy wire. Fold lang natin into half. Then, pinch. Tapos, set aside lang natin. Lahat po, gagawin natin. So, fold lang ulit. Tapos, pinch. And then, wait lang. Fold ulit natin. Ay, isa pa.
Ang technique dito, kailangan pantay yung pagtupi nyo. Kasi kapag hindi siya magpapantay-pantay kapag naging petals na. May tendency na mas maiksi yung isa, mas mahaba naman yung isa, or di kaya may lumalabas-labas na password. Ayan. Tapos, i-ano lang natin, paghiwalayin lang natin. Tapos, kunin ulit natin yung tinabi natin kanina na fuzzy wire. And then, angat lang natin. Okay. Hawakan niyo yung baba, tapos sa kanya iangat pataas. Okay. Para mag-lock naman siya, kailangan natin i-twist ng 2 beses. 1, then 2. Sa paglalak naman, kailangan yung higpitan para walang kumakalas na fuzzy wire. Okay. And then, Ayun. Tama para ba? naman sa petal sa baba, Dali lang, i-open diba? lang natin. Ayusin lang natin yung mga fuzzy wire sa baba. Kapag okay na siya, ibaba lang natin yung both sides. Now, ito yung pinaka common mistake na nagagawa nila. Pero ng isang petal, ito ba yung petal? Yes po. Ayan. Then sa paglock naman, ganito lang natin siya. Parang peace sign. Peace. Yan. And then ganito. Pababa lang natin. Parang guide lang siya para mag-lock yung petals. And then, i-ano na natin, i-pinch. Hawakan nyo lang para hindi Tapos, ganyan. Kapag napapansin nyo parang hindi okay yung pag-curve niya, ulitin nyo lang yung pag-shape. Tapos, pinch ulit. And then, itong isang fuzzy wire, ito yung gagamitin natin pang-lock. Paikot lang natin hanggang sa maubos itong fuzzy wire na to. Kailangan yung ilalak niya itong mismong petals. Dapat dito kayo magsisimula, hindi mismo dito. Paikot lang natin. Sa paglalak naman nito, kailangan mahigpit yung paglalak niya. Please, makisama ka. Sana ma-lock kita. Yeah. Pero in fairness, madali siyang sundan, ha? Sana nakikita ng mga kasambahay natin kung paano natin siya ginagawa. Ang interesting nito, mga kasambahay. Yeah. Meron na tayong isang petals. Perfect! Now, kailangan naman natin gawin. Ayusin na lang natin yung pag-shape sa petals. Diba? May isang petal na tayo. And Super easy dito, lang. Kapag may mga parang naka-open dyan, may mga gap na butas, i-pinch nyo lang. Pinch. Konting pinch lang. So, dapat walang butas. Yes. Para kapag shinape siya mamaya, pero pwede naman nyo ulit i-pinch kapag may mga lumalabas na butas. Yun yung maganda dito kasi malambot lang yung wire niya. Convenient siya gamitin. Oo. Perfect. Then kapag sa tingin nyo okay na yung petals nyo, go naman tayo sa pag-shape or paghulma ng petals. Madali lang to. I-shape nyo lang mula pababa hanggang pataas. Hawakan nyo yung baba, yung nilak natin kanina. So kailangan lumapad siya na may curve. Yes, parang pussy. Oh. Ayan. Yeah, ay, ang cute. May petal na tayo, may isa na. Yes. Open lang natin ng konti yung fuzzy wire. Tapos, itong petal sa dulo, hawakan natin yung dito. Tapos, atake ng konti. Ayan. Tapos, ayusin nyo lang para maganda. Ganon. Sa atake nyo. Bongga, may petal na Naku, mga kasambahay ha, nakaisa na kami. Awesome. Makakabuo na kami nito mamaya. Kaya habang busy kami dito, kumustahin muna natin yung mga joke. Pero yung mga tahimik nating barkada na nagluluto doon. Sila Joshua, naku, naninibago kasi kami dahil masyadong peaceful kami dito sa aming set dahil wala sila at busy doon sa kusina eh. Joshua, ano yung ginagawa niyo dyan? Nakagawa na kami dito ng petal eh. Ano? Ito. Ito na nga. Pinag-aaralan ko pa paano lutuin. Nanonood ka ng tutorial. Nag-YouTube University ka ba? Galingan mo dyan.
Step 1, buksan ang kalay. Hindi pa pala ready. Ay, ba yung mga Okay. bantay, alaga mo dito. Hindi, kita mo Nagbubulo sa naman ito. kusina. Inayos ko na yung mga ingredients. Habang wala ka, di ba, umalis kami. Iniwa ko na, kita mo gano'n ako kabilis mag-iwa. Oh, di ba? Ingredients. Nakita mo galing ba? Finely chopped. Ito, ano ba tawag dito? Sliced. Ito, diced. Ito minced. Alam ko yung mga terms na yan eh. Diced, sliced. Pero nakita nyo, ito na ingredients natin. Meron tayong Tama tayo. Ano ba yan? Ano ba yan? cabbage. Cabbage. Meron tayong ito, carrot. Uy, ke. Meron tayong sayote. Meron tayong bell pepper. Celery. At may atay pa dito. Atay. Kung ngayon nahulaan nyo na kung ano to, ito ay chop suey. Ito ang recipe ng chop suey. Chop suey tayo ngayon. Oo, Ba, gulay Hindi steak kasi gusto ko chop suey para healthy. Ito naman yung mga sauce natin. Meron tayong toyo dyan. Toyo, patis, oyster, mantika, at saka di naman kailangan. Paminta meron dyan. Basic lang yung ating lulutuin ngayon para sa mga ating mga kasangbahay. Madaling kaya nyo sundan ito. Tsaka may mga Pwede nyo- may mga optional din ba na pwedeng ilagay katulad ng mga hard-boiled eggs, di ba? Optional pwede yun. na. Wag itlog ng manok. Ang laki Ang nun. laki na, no? At saka allergic ka dun eh. Oo, Kaya tama, hindi ko na tama. nilagay. I agree. Pwede nilang lagyan ng pugo. Yan, oo. Pwede sila Pugo. maglagay ng Optional. pugo. Optional. Kung pwede. Pwede. Pag hindi sila allergic. Oo. Simulan na Ayan natin. No? Kasi Game. mabilis lang to. Baka pag kumurap kayo, luto na. Siyempre, mantika muna. Yan. Mantika. Magigisa muna tayo. Mantika, chop suey. Pero pag mga ito, mabilis lang yan, no? Bilis lang to. Baka... Sarap, tikman mo. Mantika pa lang. Mainit na mantika, masarap na kaagad ba yan? Sorry. Ano ka, Diyos, ha? Ayan. Painitin muna natin. Chop suey. Tsaka ang ganda yan, chop suey, kasi pag kumakain talaga ako ng puro gulay, na-try ko yun, parang 2 weeks yata, wala akong masyadong mga iba't ibang pagkain. Puro gulay lang. Ang bilis ng metabolism ko. Parang hindi ako bloated, ganyan. Tapos ang bilis ko lang sa CR. Talagang araw-araw, minsan twice a day. Hindi naman twice a day. Pero ang bilis lang ang bowel Yung mga movement. kasambayan natin, puro meat na, no? Oo. Maganda. Medyo mahirap sa Pag-gisa na tayo, unahin natin yung Ano yan? bawang. Garlic muna ang una. Kasi iban, tatanong, ano ba talaga inuuna? Bawang o sibuyas? Oo nga eh. Pare-pare- Garlic muna, bawang. Pare-pareho lang yan. Huwag mo lang susunugin. Eh, baka hinihintay nila maging brown daw muna. Hindi, ayoko ng lasa ng... Rekta na. Ikaw gusto mo? Ayoko kasi parang Sunog pag yung tumagal, bawang? parang susunog nga siya. Mapait eh. Oo. Kapag nasunog yung bawang, mapait. So that medyo lang din. Medyo magkasunod lang din. Dapat lang, al dente lang. Medyo magkasunod lang din. Ano lang din naman, simple ingredients. Tapos, sibuyas na. Napakadali. Madali lang naman talaga magluto eh. Mahirap maghugas ng pinaglutuan. Kasi pag nakaluto ka na, nakakain ka na, tapos di ba, maghuhugas ka ang pinggan. Masarap magluto, di masarap maghugas ng pinggan. Kapag nagisa na, ito medyo na eh. Yung temperature niyan, paano yung temperature? Yung temperature niya, pag napaso ka, okay yun. Basta mainit, no? Okay. Init. Basta mainit. Pag nakapatay, di maluluto yan. Pag sila Irene nandito, ang ganda ng mga facts eh. Ang ganda ng yung temperature dapat Next dito lang kasi natin, yung merong flavor. atay ito mga kasambahay. Masarap to. Sumama yung hawakan, teka lang. May flavor yan eh. Etong atay kanina, pinakuluan na to para hindi Atay na. masyadong malansa yung atay. Ngayon, gigisayin natin para kumapit yung lasa ng mga ingredients. Yeah. Okay na. Ingredients. Masarap nga yung atay. Ikaw, mahilig ka, kumakain ka ba ng atay? Oo, pag may pag nandyan, Yung iba kumakain kasi ako atay. hindi mahilig sa atay. Optional naman din siguro tong atay. Kasi baka yung iba hindi mahilig sa lasa ng atay. Alam ko si Tini hindi mahilig sa atay eh. Tama Wala ba? na, siyang choice. Wala siya magagawa, naluto na natin. Oo. Wala siyang almusal kung hindi siya papayag. Tapos, titimplahan natin to ng konting oyster sauce. Oyster sauce. Ano ba nagagawa niya ng oyster sauce? Oy, nako. Oy, bigyan mo naman ng mga trivia or facts. That's a good question, ha? It's a good question. Ano yung naririnig kong kasinungalingan? Uy, ano yun? Mahilig po ako sa atay.
Ay, mahilig ka ba sa atay? Huwag mong harangan yung camera, tinuturuan ko Atay yung mga tayo kasambahay dyan. natin Hindi ako magluto. yun. Atay tayo dyan, mahilig ka pala sa atay. Sinong tini yan? Sino ba yan? Ibang tini pala yun ba? Atay tayo. Tuloy lang kami mga kasambay, gumagawa kami ng petal. Ganyan siya, nagugutom yung bisita natin. Hindi, yan Ito na nga eh. Sasarapan ni Naprito Joshua. na. Next na natin yung mga gulay kasi syempre mas matagal maluto yung carrot tsaka sayote. Sabay sila. Unahin na natin yung muna yung mga sabay. makakapal na gulay. Okay. Yun yung unang gigisahin muna kasi matagal maluto to eh. Oo. Ayoko naman nung... Yung iba kasi gusto medyo hilaw-hilaw pa. Ikaw ba gusto mo ganun? Malutong Yung medyo- na malutong ba? May parang May bite gusto ko pa rin, naman. may crunch Oo, pa rin. may crunch. Yung pag kinagat mo, may tunog, gano'n. Pero hindi mo naman sobra. Baka wag naman sobra. Sobrang ano naman. Gusto ko may luto pa rin ng konti. Medyo mainit-init, ganyan. Mga gulay natin. Mas masarap. So, natitira na lang dito. Ano ba to? Ang natitira dyan yung bell pepper, yung cabbage, tsaka yung celery. Huling-huli dyan yung celery kasi di naman kailangan masyadong lutuin yung celery. Huling-huli ba yun, yung celery? Oo. Okay. Kailangan dyan yung ano, ito yung importante maluto, yung mga gulay na carrots tsaka sayote. Very simple lang, no? Mahilig pala si Tini sa atay, ikaw pa, sino nagsabing hindi? Mahilig pala siya. Akala ko siya yung ano eh, hindi mahilig sa ano, sa atay. Sorry na, Tini. Kung naririnig mo man ako, sorry na. Okay, habang ginigisa natin to, no? Alamin natin, sino ba dyan, Tini? Sino ba dyan ang hindi kumakain ng atay kasi? Uy, basta hindi ako yun. Kumakain sorry talaga na. ako ng atay. O, hindi na. Yung bisita natin, okay ba siya sa atay? Oo nga, pakitanong naman, Tini. Masarap. Wala dito. Kumakain din daw si Celine. Pati yung bisita natin kumakain ng atay. Pati pala. Okay, lahat Kanina tayo, mo okay. nakuha yan. Oh, sorry. Sorry na. Pero talaga nag-enjoy kami dito. Tila mo sobrang seryoso na ni Celine. Ayaw na magsalita. Nakakailan ka na, Celine? Nakadalawa na ako. Perfect. Tanungin na rin natin yung mga viewers natin kasi kami, ito na yung isa sa mga skills na sinubukan namin. Kayo ba? Ano naman yung bagong skills na gusto nyong i-try or matutunan? I-comment nyo na dito sa ating Facebook Live ang mga sagot nyo kasi babasahin natin yan mamaya. Tama. At saka magre-reply din ako sa inyo. Wait lang kalmahan nyo lang mga be. Hintayin nyo yung reply ko. Gumagawa lang ako ng mga bulaklak dito pero replyan nyo rin ako True. Kaya naman, mga kasambahay, i-comment nyo na! Bago pa magkalimutan. At magbabalik kami dito sa Good Morning Kuya. Uy, grabe naman. Uy! Tumatalon. Napapatalon mo, Kita mo? Ha? Ganun kadali lang. Nalingat lang yung mga kasambahay natin. Uy! Uy! Grabe naman yun. Kita mo? Parang buwak lang yung buwak na ano Basic! Nalingat lang. Makabit Siyempre, natin, Josh. ang finishing touch nito, konting patis lang. Patis. Konting patis lang to taste. Okay. Patis. Kasi naglagay na tayo ng toyo kayo na pampakulay. Itong patis, ito na yung mismo parang pampa-alat. Isa pa. Uy! Ang galing mo talaga. Ang galing mo talaga dun, Okay ba? Sa iba tumatapon ng talaga. Walang Hindi tumatapon yan. Uy! Isa pa. Parang tumapon talaga lahat yan, Tumilin dun pa. Bilang tumapon lahat. Okay na. Actually, second batch na to eh. Oo, second batch na. Luto na Kasi, to eh. nakapagluto na si Joshua. Ito na talaga yun. Mas masarap yan. Pakita natin. Ito na, luto na mga guys. Pwede na kayong kumain. Lira. Pero ito na talaga yun. Diba? Ganda ng ano. It's Asan yung mga very kasama colorful. natin? Pakita natin. Very, very, very colorful. Hawakan mo daw to. Uy, mainit yan. Wag yan. Ito. Diba? Ayan. Chop suey na siya. Very simple lang. Chop suey, no? Pero Josh, may tanong ako. Bakit? Hindi, mamaya na. Mamaya na ba? Mamaya na kasi gutom na yata. Ano ba? Okay na ba to? Ano bang comment nyo? I-comment nyo na. Saan yung mga kasama natin? Parang ayaw na nila kumain Oo nga. Ay, ang sarap niyan. Ay, alam niyo ba, meron akong nabasa kanina doon sa
sa live comments natin, sabi nung kasangbahay natin, Joshua, damihan mo daw yung atay kasi favorite daw niya yun. Ay, dagdagan niyo po ng budget. Naka-budget lang pala. Budget yung dagdagan nyo. Tapos ito, hindi po ito Dapat atay. pala may extra bayad. Grabe. Pero ito kasama pa rin natin ang ating talented and passionate entrepreneur na si Miss Abigail Torrio. At ito na nga ang ating exciting part dahil ipapakita na namin itong mga nagawa namin na malapit nang matapos. Ito, nakakatatlong petal na ako mga kasangbahay. Medyo mabagal pa lang kasi syempre beginner pa lang tayo, di ba? Pero tingnan nyo, ang dami na nila nagawa. Oh, nakatatlo na rin yata ako o pang-apat na to. Yan. Ayan. Perfect. So Miss Abby, ilan ba dapat yung petals na magawa namin? Para makagawa tayo ng isang lily flower stem, kailangan natin ng 6 petals. 6 petals. So kapag pinagsama-sama natin to, pwede na tayo makagawa. Pwede na nating i-proceed para makagawa na tayo ng isang buong lily Pero flower. bago tayo gumawa ng lily na ng buong lily, kailangan muna natin yung isang materials, which is yung stamen. Okay. Oh. Bongga, matututo pa kayo ng science dito. Talaga siyang totoong kulakla. Bongga yan. Dagdagan natin yung gawa para may mabubuo si ate. Yes, sige. 6. Ayan, meron dito sobra Ayan, sige, gagawa ko para si Miss Abby makapag-demo din siya sa atin. Naku, excited na ako. I will feel so proud of myself kapag Para hindi lang tayo yung nare-regaluhan nito, kaya rin nating magregalo. Tama. Ito, papakita ko sa inyo. Ito siya actually, mga kasangbahay. Ay, ang ganda. Tapos ito yung, nalaglag. Ayan, ito yung ating bouquet. Ito pala yung ginagawa natin. Ito yung kanyang finished product. Ayan. Yan. Ito siya. Ito yung magiging itsura niya, mga kasangbahay. Diba? Ang pretty. Oo nga, 2, 4, 6 nga yung petal niya. Tapos makikita niyo, ayan kung paano siya binuo nung ating kasambahay. Ngayon, ni Abby. Kaya, panoorin natin. Yes. Usually, magkano mo na ibebenta yung mga ganitong klase ng bouquet? Depende siya sa wrapping style and then yung arrangement. Kung gaano siya kahirap, gaano kaganda. Pero yung single bouquet, kagaya ng lily, nasa 150 above po siya na ibebenta. Hindi pa actually, nalalanta. very affordable to. At saka nga dun sa mga natin, sa mga kasangbahay natin na medyo yung ayoko ng flower kasi nalalanta lang yan. Pwede to, para siyang forever flowers, 'di ba? At saka Miss Abby, ito, halimbawa gusto kong mag-order sa'yo, ipapamigay ko sa mga friends ko itong mga flowers. Saan ka namin pwedeng makontak? Saan ka namin pwedeng makita sa social media? If you want to inquire sa aming handmade products, meron kaming social media accounts, TikTok, IG, and FB page. Pero mas pinaka-active kami na nagre-reply agad sa aming FB page. Yun. Kaya i-follow nyo sila mga kasambahay. Yes. Thank you, Miss Abby, ha, sa sa amin, sa pagtuturo sa amin, and sa isang creative and hands-on activity na inihanda mo para sa amin. Sobrang nag-enjoy ako dito. Medyo na nga ako Mamaya matapos ko talaga to sa bahay. Tama. Abangan niyo mga kasangbahay. Tapusin talaga namin to. Tapusin namin to. Ipopost namin sa sa Sokmed namin. Pero ito, kamustahin natin kung nakaluto na ba tong dalawa na yan dyan. Baka naman mga hindi pa naluluto ang chop suey natin. Naglaro ang mga person. Kamusta kayo dyan? We are done. Ay, ang bilis. We're done. Ito na actually, dadalhin na nga namin kaso sinabi niyo naglalaro lang kami, wag na. Oo, nakakatampo. Tara, uwi na kami. Niluto na nga na pa Nagtampo ito na, luto na nga ating Dalawang batch na yan Dalawang batch na. kasi hinuli ko nilagay yung celery kanina, hindi pa natin napakita nilagay natin. Pero hinuli ko yung celery kasi madali siyang malanta. Kaya pwede na siya sa dulo na lang. Tapos dinagdagan ko siya ng cornstarch na slurry para medyo yung sarsa niya sa ilalim medyo lumapot kasi kaya na matubig, di ba? Kasi yung mga gulay nagtutubig siya pagka niluto. Ngayon, yung sa yung sauce sa ilalim, okay ito mo naman. Oo nga. Ang galing mo Pakita natin. Ang ganda, ang vibrant. Oo. Very colorful, di ba?
Buhay na buhay ang enzyme. Yan! Maraming probiotics, maraming probiotics, di ba? Napakasarap. Antioxidant, di ba? Titignan mo pa lang, parang ang dami ng nutrients. Tama. Di ba? Ang galing mo, Joshua. Yan yung mga fun facts dito sa Chop Diba? Suey. Tama. Oh. Di ba may tinatanong ka kanina? Oo, Josh, ito may tanong ako. Bakit nga ba, kung alam mo lang naman, bakit ba chop suey yung tawag sa chop suey? Chop Suey. Kasi, chinap-chop, tapos nilagyan ng soy sauce. Ang galing! Yun pala yun! Chop Suey. Chop, tapos soy sauce. Chop, soy sauce. Very parang main ingredients Basic. Halika na. Galing mo dun, Dali natin to, pakain na natin to. Okay, sige. Deliver na natin. Gutom na daw Panahon sila. ko talaga namimiss si Ira dahil sa mga joke niyo na ganyan. At dahil namimiss ko si Ira, tawagan nga natin. Hello, Ira! Ring, ring, ring! Ring, ring! Hello! Ayun! Good morning, Ira! Kamusta Grabe naman! Yung sigaw niya parang na ako uuwi Sabay-sabay natin batiin si Ira. 1, 2, 3! Happy birthday! Batiin ko lang ng hello. Happy birthday! Ganon. At dahil dyan, may pasalubong kayo sa akin. Yes! So, ito na kami. Gusto ko yellow. Delay talaga, no? Nakulis ako ng pagdating. Oo. Ito na nga, mga kasama, aking siskies at broskies. Nandito ako ngayon sa Japan. It's my 3rd day here. At ngayon, papunta sana kami dun sa Shirakawa-go na UNESCO World Heritage Site siya. Na marami siyang mga old na houses. Kaso medyo na-traffic kami. Tapos, about 1 hour pa yung travel namin. So, nag-stop over na lang kami dito. Nandito kami sa Gujo, Japan. Tapos, ang temperature dito ngayon ay 0 degrees Celsius. So, sobrang ginaw. Nakatatlong layer ako ng damit. Tapos, may warmer ako, may hot pack. At syempre, hindi mawawala. Meron ako ditong koroke. Ayan, potato siya na deep fried. Tapos, giniginawa ko. Sorry mga kasama. At ayun, ito yung binili namin ng mga kasama ko na nag-stop over dito sa Gujo. Ayan, so kung makikita nyo, nandito ako sa likuran ko. Real na snow to mga be! Grabe, sobrang ganda ng itsura ng snow. Parang kahit saan ka tumingin, sobrang majestic niya. At ito na nga, may maglalagay ng may let it go sa gilid ko. Ayun Pagawa ka na ng napakaraming halo-halo. Oo naman siya. Yung snow dito, sobrang pino. Tapos, sobrang ganda. Sana nakita nyo yung mga videos na sinend ko kanina on the way papunta sa Shirakawa-go. Pero, ayun, sana makapag-spend tayo together ng ganitong klaseng episode natin sa GMK. Kwentuhan lang lang. Next time, yung sarili. Oo. Ira, ibig sabihin ba niyan, mas favorite mo na ang Japan? Napasin mo na may mga sinasabi ko sa'yo? Ay, grabe, Ate Celine. Sabi ko, nung first day ko dito, grabe, isang araw pa lang ako dito, pero parang gusto ko na ulit bumalik. Di pa nga nakakaalis. Di pa nakakauwi, gusto na ulit bumalik. Pero ganda, ang sarap ng food. And ang sarap ng temperature din. Saka, ang sarap mag-outfit. Yes. Oo. Yan. Tsaka mag-picture ka dyan, mag-picture ka. Oo, marami tayong picture. Papadala ko sa inyo rin bukas ng mga pictures namin dun sa Shirakawa-go. At yun, syempre, ayoko na rin pahabain. Kasi baka ma-overtime na naman tayo, B. Syempre, meron ako mga kasama dito. Ayan! Babati lang kami mula dito sa Gujo, Japan. Bumabati po kami ng good morning to you. Sige, mag-enjoy ka muna dyan kasi pagbalik mo dito marami ka ulit lulutuin. Yes. Ngayon pinakitahan kami ni Joshua ng chop suey na pinapapak niya na sa likod. Sarap ng luto ko. Enjoy, Japan! Enjoy! Yeah.
Yes, at syempre shoutout muna bukod sa mga kasama natin dyan sa Japan. Shoutout din po sa lahat ng nakatune in ngayon sa ating YouTube and Facebook account dahil kanina po tinanong natin sila kung ano ba ang new skill na gusto nilang matutunan this 2026. At ito ang answer ni Jedrick de la Cruz. Nag-comment siya, sabi niya, gusto ko pang i-enhance ang skill sa pagkanta. Ay, wow. Tini, gusto mo din ba yan? Oo, B! Nakita niyo ba yung ay naku, magpabisita po kayo dito ng singing coach. Ay, naku. Magpapaturo na ako. Voice lesson. Sobrang kasi, 5 minutes pa lang kami tinuturuan, may demo na agad. Hindi ko Gusto din kaya. namin yan magturo kay Tini. Voice lesson. Ito naman, ang sabi ni John Ray Kuzma Torrecampo, gusto kong matutunan ang first-person view OFPV using drone para sa traffic update ng Good Morning Kuya. Tama. Para ibang perspective naman po. Naku, yung best friend ko may ganyan. Kapag nadayo ka dito, papahiram natin. Uy, si Drone. John Ray, taga Galing, ah. Cebu yan nag-aano yan sa atin. Siya yung nagmo-monitor ng traffic dyan sa Cebu. Sa party Ito naman ang service komento ni Dennis Alvarez. Gusto ko po matutunan kung paano mawala ang pagiging mahiyain. Paano kaya mawala yun? Gusto ko po medyo may kapal na ang mukha. Magpaturo ka kay... Ako na to. Saktong-sakto yung comment. Punta ka lang dito. Ituturo natin yan. Shoutout din sa ating mga viewers na masugit mag-comment sa ating Facebook Live. Sila, Renato Esperanza, Annalisa Rich Queen, Rosemary Dimaano, Mary Ann Rodriguez, Perla Tubong Banwa Marbella, et al kasi yun. At kay Michael Poblete. Akala ko nag-and. Na iba, Et al. Akala ko Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pagsama sa amin tuwing umaga. Yes, at bukas si Joshua naman ang makakausap nyo sa comment section. Ako, nireplyan nyo na ba ako mga be? Alam nyo, ang swerte nyo pag nireplyan kayo ni Joshua, bihira yan. Kami nga hindi nire-replyan nyo. Wow, pambihira. Pero kumaga sa bahay, puno na naman tayo ng mga activities bukas, kaya abangan nyo yan. That's right! At syempre, eto mga kasangbahaya, dahil syempre, ang dami nating nagastos nitong mga nakaraang holiday, kailangan magkaroon tayo ng idea paano ba i-manage ang pera natin ngayong 2026, lalo na at kahit na hindi tayo finance expert. Naku, bukas abangan nyo po yan. At syempre dahil hindi kami tuloy ni Ian ng Monday namin, Tuesday na kami magbabasketball! Gusto ko yan! Magkakaroon tayo ng basketball coaching tayo. Kasi syempre, mahirap naman laro ka ng laro tapos hindi mo pala alam yung mga fundamentals. Maganda ma-coach tayo talaga ng legit na coach. Bukas, abangan niyo po yan. At ito naman syempre, hindi mawawala yung ating mga doctors na nagtuturo sa atin palagi ng mga dapat nating gawin bukas. Yung ways to prevent flu ngayong season po na malamig. Yun po ang ituturo sa atin at pag-uusapan natin bukas kasama nung ating guest doctor. Yan, no? At isa rin sa abangan natin kung sino ba ang chef natin bukas. Hindi ba si Joshua? Hindi, aabangan natin yan. Huwag muna tayo magbibigay ng sagot. Aabangan natin sinong chef bukas. Sina-shoutout ko lang kung sino bang chef ang pwede mag-coach din sa amin. Shoutout! Tutorial. Oo, turuan nyo na po ako magluto para tama yung mga pinagsasabi ko. Sige, at habang nagluluto pa rin sila Joshua dun sa kanyang isipan, no? Are you looking for high-quality skincare, mga kasambahay, na hindi masisira ang inyong bulsa? Naku, pumunta na kayo sa Beauty Works Plus Aesthetics Lounge and Training Center. Nakalocate po yan sa Rizal Avenue in Taytay, Rizal, and sa The Big Orange Building sa Caloocan. So marami po silang ino-offer ng mga beauty treatments. And syempre, pag kailangan nyo po ng test the NC2 options, nagtutraining din po or nagtuturo rin po sila ng mga gustong mag-train kung paano ba magpaganda. And hello kay Miss Glenda Vasquez for taking such great care of my skin. Okay. Yun, no? At pasalamatan din natin ang Lendeson Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Yung products po nila, meron silang regulators, welding and cutting outfits, centralized supply at manifold system, at pipeline installation. Kung gusto nyo po silang makakontak, kontakin nyo po sila sa 8824-0867 and 8824-9360. Hindi naman ako.
Patingin nyo naman Hello, ako. Celine. Hello, Good morning, Maxi. Celine. Ito na pala yung flower ko. Ganda. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood sa atin simula kayo na sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas, magkita-kita tayo muli, God willing, para sa isa namang exciting morning dito lamang sa Good Morning, Kuya!